Alam mo ba kung ano ang nagpapahirap talaga sa buhay ng tao sa mundong ito? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Dahil alam mo, katotohanan ay hindi yung kawalan ng pera, kawalan ng pagkain, o kawalan ng trabaho ang pinaka-problema ng mundong ito. Dahil ang pinaka-problema talaga ng mundong ito, yung kasalanan na nasa iyo na hindi mo kayang bitawan. Dahil kailanman hindi mo kayang iwasan ang gumawa ng kasalanan. Kaya pag-aaralan natin, dahil alam mo ko ilang beses ka nang gustong magsisi. Tapos minsan maya-maya, sasabihin mo na naman, ay nagawa ko na naman. Ay bakit ganito? Nakipagchismisan na naman ako. Ay bakit na naman? Naglasing na naman ako. Bakit ganun na naman? Pumunta na naman ako sa mga bagay na yun o sa mga lugar na yun. Diba ganun yung mga minsan nangyayari sa atin, no? Sa dati yung buhay ko dati ganun. Palagi na lang. Yan. Minsan nakakainis. Itatadyak mo yung paa mo. Pag mag-isa ka lang, tas nakukonsensya ka sa mga bagay na ginawa mo. Dahil nga, ang tao, ang pinaka-problema niya talaga, yung kasalanan ng ating katawan na hindi talaga ihiwalay yan. Dahil naandyan na talaga yan sa katawan natin na likas na makasalanan. Ngayon, ang pag-uusapan natin, paano ba talaga ang tunay na pagsisisi? At, teka lang. Before tayo magsisi, talakayin muna natin kung ano ba yung kasalanan. Kasi mahirap naman magsisi kung hindi natin alam yung meaning ng kasalanan. Ang pag-aaralan natin, una ay kung ano ang kahulugan ng kasalanan. Tama? Hindi ko tinatanong yung kung ano ang mga kasalanan. Ngayon, i-explain ko muna sa inyo kung ano ba ang kahulugan ng kasalanan. Yun. Ito na yung verse, babasahin ko na. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ibig sabihin po pala, ang kasalanan, ito pala yung paglabag sa kautusan ng Diyos. Lahat pala ng mga bagay na ginagawa natin na hindi pala kalooban ng Panginoon ay paglabag na yun sa kautusan ng Diyos. At ang isa pa doon, marami pala tayong nilabag na kautusan ng Diyos. Bakit? Siyempre, paano natin malalaman ang kautusan ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng kanyang mga salita, ng Biblia? At minsan masasabi natin ay okay lang. Ganun pala yun kasi maraming tao na akala nila tama sila. Pero pag binasa pala natin ang Biblia, sasabihin niya ang katotohanan na marami na pala tayong nilabag sa mga kautusan ng Diyos. At marami na tayong nagawang mga kasalanan. Pero take note na kahit tayo ay makasalanang tao, naparito ang Panginoong Hesus. Namatay siya, inilibing at muling nabuhay. Para kanino? Para sa ating mga makasalanan. Tandaan po ninyo yan. Kaya kailangan po natin malaman ito na ang kasalanan pala ay paglabag sa kautusan. Yun po yung unang meaning ng kasalanan. Kaya lahat na nagkakasala ay lumalabag sa kautusan. Kaya yun. At sabi pa dito, yung isa pang meaning ng kasalanan sa James, sabi sa James chapter 4 verse 17, sabi dito, ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa ay nagkakasala. Sabi ng chapter 4 verse 17 ng Santiago or James sa English, na ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa ay nagkakasala. Mabuti pa lang manalangin, ngunit hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Mabuti palang sumimba, ngunit hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Yun. Kaya minsan, darating ang panahon, darating talaga yung mga oras na hindi na naman ako nakasimba, hindi na naman ako nakagawa ng maayos. Yun, dahil sabi nga, kailangan mong gawin ang mabuti. Yun. Kaya kailangan, sabi doon, lahat na nakikita natin na kabutihan na dapat nating gawin, kumbaga tayo na lang ang kikilos ay gawin na natin para tayo ay hindi magkasala sa kalooban ng Panginoon. At sabi doon, kailangan pala natin magsisi. Mabuti pala yung pagsisisi. Ibig sabihin, kailangan natin magsisi. Kaya yun po yung meaning ng kasalanan, na yung paglabag sa kautusan ng Diyos, yung hindi pagsunod
pagsunod, katulad ng mga kabataan, hindi nasunod sa magulang. May kasalanan sila sa kanilang magulang. Ganon din naman tayo sa harapan ng Diyos. Kailangan po nating sumunod. Kaya yun ang meaning ng kasalanan. Una ay paglabag, pag hindi pagsunod. Ganon din naman sa batas natin, pag hindi ka sumunod, may karampatang parusa ka. Kaya ganon. At pangalawa, alam mo na dapat gawin ang mabuti, ngunit hindi mo pa ginagawa, ay ikaw ay nagkakasala. Yun po yung meaning ng kasalanan or kahulugan nito. Yan, kaya importante po na malaman natin ito, dahil mahirap talaga pag nagsisi ka na hindi mo alam kung ano ba meaning ng kasalanan dahil paulit-ulit mo na lang ginagawa. Ngayon ang katanungan, lahat ba ng tao ay nagkasala? Yun, alam niyo yan. Maraming nagtao, yung ibang mga tao ay hindi nakakasagot ng tama. Sabi nila, hindi lahat ng tao ay may kasalanan. Pero kung ang Biblia ang tatanungin natin, sabi dito sa Awit 51 verse 5, simula pa noong tayo ay nasa sinapupunan pa lamang ng ating mga ina, ay makasalanan na tayo before pa tayo iluwal. Sabi pa sa Roma chapter 3 verse 10, sabi walang matuwid, wala kahit isa. Sabi sa verse 23 pa, ay walang matuwid, wala kahit isa, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya makita natin, lahat tayo ay makasalanan. At sabi pa sa 1 John 1:10, chapter 1 verse 10, ang nagsasabi na wala siyang kasalanan ay ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Ano po? Yun, sabihin man natin 70 years old na siya. Sabihin niya mula pagkabata hindi siya gumawa o nagsinungaling o nagmura o nag-isip ng masama. Sabihin natin na ginagawa niya yon. Pero kung ibabasahin natin sa Biblia, ginagawa niya sinungaling ang Diyos. Bakit? Hindi niya alam na sa loob pa lang ng tiyan ng nanay niya, pinaglihi na siya sa kasalanan. Kaya, yun, makita natin Ngayon, na alam natin na ang lahat ng tao ay makasalanan, saan nga ba nagsimula ang kasalanan? Yun, maraming tao hindi nakakaalam nito. Yan, sabi dito, saan nga ba nagsimula ang kasalanan? Sabi diyan sa Genesis chapter 2 verse 16, diyan pa lang mababasa natin ang pagsuway ni Adan at Eva sa utos ng Diyos. Yun ang doon nagsimula ang kasalanan sa pagsuway nila Eva. Sabi sa Roma chapter 5 verse 12, dahil sa pagsuway ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Dahil sa isang tao pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Yan, at dahil sa kasalanan, pumasok yung kamatayan sa sanlibutan. Kaya lahat ng tao ay nagkaroon ng kamatayan dahil may kasalanan. Kaya yun. Kaya kita natin dyan, yung kasalanan kung saan nagsimula kay Adan. Yan, si Adan yung authority talaga doon na binigyan ng utos ng Diyos. Kaso pinahintulutan niya na mangyari yung kasalanan. Yan. Ngayon, ang tanong ay ano-ano ba yung uri ng mga kasalanan? Yan. Sa tao, ganito yon. Meron tinatawag, sa ating mga tao, meron tinatawag na binyal at saka mortal sin, Makikita natin kung siya ay nagnakaw ng piso, siya naman, yung iba naman ay nakapatay ng tao, pero sa harapan ng Diyos, parehas lang po yung kasalanan. Kung ikay chismosa, yun naman ay mamamatay tao, parehas lang po ang makasalanan. Pantay-pantay lang po sa harap ng Diyos kung ano man ang iyong kasalanan. Kung siya man ay nangupit, yun nga, yung bata man ay nagsinungaling, bata pa lang yun, ikaw naman ay matanda na, pero ang ginagawa, naglalasing ka naman, sinasaktan mo ang iyong asawa, ay kasalanan yun, Kaya makita natin pantay-pantay, pare-parehas lang, wala itong tinatawag na binyal at saka mortal sin. Lahat ay pantay-pantay na kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya lahat ay patungo sa impyerno ang mga makasalanan. Yun, maliwanag na po, na walang maliit o malaking kasalanan. Yun po yung katotohanan, mga kaibigan. At ngayon, babasahin natin ang nakalistang kasalanan sa Biblia. Nakalistang mga kasalanan. Kung tayo man ay may utang tayo, at ginagawa sa atin ay nililista yung ating mga utang, ganun din naman sa Diyos. Nakalista yung ating mga kasalanan, dapat nating pagsisihan. Dapat po nating pagsisihan para
Hindi lang ito babasahin natin kundi para i-remind tayo na dapat tayong magsisi. Hindi lang para tayo panandali ang masaktan at matamaan, kundi ito ay panghabang buhay na natin kailangang gagawin, yung pagsisisi. Ang sabi dito, babasahin natin yung mga nakalistang mga kasalanan. Sa Biblia mismo, babasahin natin. Sabi niya dito sa Roma chapter 1 verse verse 28 hanggang 32. Babasahin po natin itong mga kasalanan na ito. Sabi ng Biblia, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, sabi dito, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, o kasalanan talaga yung chismis. Yan, kasi alam nyo na yon, kasi gets nyo na yon. Kasi ang chismis, sabi nga, kaya nitong sunugin ang maayos na reputasyon ng tao pag ang chismis ang lumaganap. At ang mahirap pa doon, ikaw yung pinanggagalingan nito. Or minsan, ikaw pa yung sa'yo pa dumadaan ito at ikaw pa yung tagapasa. Kaya mahirap. Kasi para ka na rin pumapatay ng tao dahil ang kanyang buhay na maayos ay sinisira mo. Kaya pagdaan ng tao chinichismis na kahit hindi mo pa naman talaga alam, ay parang sirang-sira na siya. Kaya mag-ingat po at kailangan po natin pagsisihan ang mga bagay na ito. At sabi sa verse 30, mapanirang puri. Yan, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos. Siyempre, pag mga chismosa, mapanirang puri talaga yan. Di man nila sabihin, nasusuklam sila sa Diyos. Walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathanang kaisipan, kasamaan, mapagkathanang kasamaan, at suwail sa magulang. Sa mga kabataan, suwail sa magulang, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Sabi dito, nalalaman nila na ang utos ng Diyos ay dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Dapat mamatay, sabi ng utos ng Diyos. Sabi dito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Kaya may mga tao talagang na alam na nila yung salita ng Diyos. Ngunit natutuwa pa sila pag mayroong gumagawa ng kasalanan. Dahil nga, sabi nga, sa isip-isip nila, sama-sama tayo. Kasi nga, sabi nga, kahit mali ang tunay nga naman, ang majority palaging nananalo. Ang pinakamahirap doon, nanalo nga sila majority, kaso nga lang mali ang kanilang tinatayuan. Hindi katotohanan. Kaya nga, importante na malaman po natin itong mga kasalanan na dapat nating pagsisi. Sabi pa dito sa isang book, sabi sa Galatia chapter 5 verse 19 hanggang mababasa natin ni 21, babasahin natin ito. Ito yung mga nakalistang mga kasalanan na dapat pagsisihan ng tao. Lahat tayo, walang exempted, tao tayo lahat na kailangan natin pagsisihan ito. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Ano yung hilig ng laman? Yung mga kagustuhan nitong ating laman. Yun nga, kasi ito naman talaga, chismoso-chismosa ito. Kaya nga, mayroong pamamaraan ng Diyos na para tayo maligtas, kailangan natin sundin at malalabanan natin ang gusto nito. Yan. Pag hindi natin alam ang salita ng Diyos, ito palagi ang masusunod. Na kahit gusto mong sumimba, pag ito'y tinamad sa time ng pagsamba, matatalo ka pag hindi mo alam ang salita ng Diyos. Yun ang katotohanan. Kaya ito yun, mga hilig ng laman. Una, pakikiapid. Yun nga, pakikiapid, yung nagsasama ng hindi kasal. Yun, alam nyo na po yun, yung hindi kasal, pakikiapid. Kahalayan, nag-iisip ng kahalayan, at kalaswaan, yung mga masasama, yun, kalaswaan. At pagsamba sa Diyos-Diyosan, yun, alam niyo na po natin ito na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito yung gumagawa ng rebolto ng anumang nilalang sa langit, sa lupa, at sa dagat. Sabi yan sa 10 utos ng Diyos, no? Na andun, huwag kayong gagawa o magkakaroon man lamang ng mga bagay na ito. Sabi doon sa 10 utos ng Diyos, no? Dahil ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin.
sa espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos, sabi, hindi nag-utos siya na gumawa kayo ng mga rebulto, no, para tayo ay sumamba doon. Hindi 'yon. Doon mismo nagagalit ang Diyos sa mga Israelita. Na yung mismo nga ang kanyang bayan na Israel ay pag sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan at nakikihalubilo sa mga bansang hindi Hudyo na pinili ng Diyos, ay kaya nagagalit ang Diyos sa kanila, pinapasakop sila sa ibang bansa. Ayun, sa panahon ni Moises, na kung alam niyo po yung pinasakop sila ng Diyos sa Egypt, nanirahan sila sa Egypt hanggang ilang years yun, tapos inalipin na sila sa Egypt hanggang sa naawa na naman ang Diyos sa kanila dahil nga sa kanilang pagsalansang, hindi sila sumasamba ng ayos sa Diyos. Ayan, kaya sabi dito, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa. Pinagbabawal talaga yan. Kaya sabi pa dito, pangkukulam. Pangkukulam, ito po yung mga, hindi lang ito mangkukulam. Dito na rin napasok yung mga albularyo, manggagaway, magtatawas. Lahat ng yan ay hindi po yung kalooban ng Diyos na dapat gawin ng tao. At kawawa yung mga tao na nagpapagamot dyan. Dahil hindi naman po talaga galing sa Diyos na may likha ng lahat ng ito ang kapangyarihan na nagpapagaling dyan, kundi galing po yan sa diablo, kay Lucifer na ngayon ay si Satanas na. May kapangyarihan po siya. Kaya nga may mga anghel din dito na nakasama niya sa mundong ito na nagpapanggap sila yung White Lady, tikbalang, namatay na mga kamag-anak natin at sila magpapakita ng 3 araw. Hindi po yun sila, kundi yun yung mga nagpapanggap na mga anghel na masasama para pagpatuloy yung tradisyon ng tao. Tradisyon, ibig sabihin ng tradisyon, kinaugalian na mula pagkabata na hindi inuutos ng Biblia o salita ng Diyos. Kaya nasusuklam ang Diyos sa mga mangkukulam, albularyo. Mayroon silang maayos na intensyon, kaso nga lang hindi tama ang kanilang paniniwala. Mali po ang kanilang ginagawa. Kaya nga po, kasi alam nyo po, marami pong kilala dyan na mga mangkukulam sa Samar po kasi marami po talaga doon. Tinuturo lang doon ng ibon ay bumabagsak na. At saka before ka maging mangkukulam o etc. manggagamot, mayroon ka munang isasacrifice. Hindi lang po ito hayop, kundi buhay ng tao. Kaya sabi dito, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa. Yan, kasalanan yung napupuot ka sa iyong kapwa. Kailangan mo magpatawad dahil ikaw rin naman ay masasaktan. Ikaw rin din ang sasaktan. Araw-araw mo nakikita, sumasama ang loob, may pag-high blood ka, yun, bigla ka na lang pipitik at may stroke. Sabi dito, pag-aaway-away, pagsiselos, kasalanan po yan, yung pagsiselos. Ang Diyos nga nagsiselos, siya lang yung nagsiselos na hindi siya nakakagawa ng kasalanan. Kaya nga ayaw ng Diyos nang sumamba sa ibang Diyos-Diyosan o mga tao na dapat sambahin. Hindi ganon. Kundi ang Diyos ay Espiritu, hindi siya nakikita. Sabi dito, pagkakagalit, huwag kayong magtanim ng sama ng loob, kasakiman. Sakim, wala nang pakialam sa iba, basta isecure niya ang kanyang sarili. Ito yun. Yan. Pagkainggit, sabi niya dito, paglalasing yun. Pagkainggit at paglalasing, kasalanan ito. Siyempre, pag naglasing ka, wala naman talaga maidudulot ang alak na mabuti sa buhay ng pamilya. Proven and tested niya. Kahit sabihin man nila na konti lang naman, saan pa ba nagumpisa ang marami, di ba? Sa konti lang naman. Tsaka occasional lang naman ako na nainom. Pero pag ikaw ay alam mo ang salita ng Diyos, malalaman mo at gagawin mo talaga ito. Sabi nga, obedience is better than sacrifice. Kaysa magsakripisyo ka sa mga bagay na dadatnan mo, kailangan mo talagang sumunod na lang talaga. Sabi pa dito, na paglalasing, kalayawan, sige, yung walang habas na pagsasaya, kung ano party-party, gano'n ang gusto nila. At iba pang katulad nito, itong mga kasalanan na ito. Hindi naman dito binanggit yung sigarilyo, di ba? Hindi naman dito binanggit yung droga, hindi naman dito binanggit yung vape, hindi naman dito binanggit yung ML, hindi naman binanggit dito. Lahat ng nakakasama sa kalusugan ng tao ay kasalanan. Yun po ang katotohanan. Sabi niya dito, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Take note, ang pinag-uusapan natin dito, mga kasalanan na nagpapahirap sa tao. Minsan, itong mga kasalanan pa to, dinidepensahan ng tao.
para lang magawa niya yung kagustuhan ng kanyang laman. Masarap kasi ang kasalanan sa ating katawan. Ito, pag naririnig, pag ito nakikita yung video na ito, masasaktan ang inyong katawan pero ang kaluluwa nyo tuwan-tuwa. Bakit? Ang pagkain po ng ating kaluluwa ay salita ng Diyos. Dahil ang tunay na nasasaktan, ang tunay na nangangailangan ng salita ng Diyos yung ating kaluluwa. Tandaan nyo po yan. Masaya kayo pero nasasaktan ang inyong laman. Tandaan nyo, itong ating katawan mamamatay din dahil nga may kasalanan na. Nakurap na. Penetrated na talaga yung kasalanan. Likas na sa atin yung kasalanan. Kaya gusto ng Diyos tulungan niya tayo mamuhay ng according sa kanyang kalooban. Kahit namumuhay tayo sa katawang itong makasalanan, hindi naman natin kailangan patayin dahil kasalanan din yun, kundi kailangan natin talagang isuko sa Diyos. Kaya ito ng mga kailangan natin pagsisihan. Napakahirap, pero kailangan natin gawin. At ito pa ho yung mga nakalistang mga kasalanan na dapat natin pagsisihan sa Biblia. Sabi pa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang 10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Pwede pala talagang dayain ang inyong sarili. Kahit alam nyong mali, pero gagawin nyo pa rin ang mali. Kaya sabi dito, ang nakikiapid, yung kasalanan talaga yung nakikiapid. Kung sino man dyan yung nagsasama ng hindi kasal, magpakasal talaga kayo. Kung wala kayong mga iniwang mga pamilya na dati kasal kayo. Pero kung hindi man kayo kasal, tas may mga anak na kayo, sundin ninyo ang salita ng Diyos para din sa inyong mga anak. Sundin lang ninyo ang salita ng Diyos. Marami na akong kilalang tao na sinunod nila ang salita ng Diyos. Iba kasi yung mindset ng tao, iba yung mindset ng Diyos. Kung susunod tayo sa Diyos, malalaman mo ang benepisyo nitong mga salitang ito. Yan. At sabi dito, huwag ninyong dayain ng inyong sarili ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, kasalanan nyo pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sabi pa dito, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa. Kanina nangangalunya, yung nangangalunya, yung pakikiapid, yung nagsasama ng hindi kasal. Tapos yung nangangalunya naman, halimbawa, pares na sila may asawa, nagsasama. Tapos, or mayroon naman yung isa may asawa na, tapos yung isa wala. Ang kasalanan niya, pakikiapid, yung walang asawa. Yung kasalanan naman ng may asawa, pangangalunya na. Kaya kailangan po natin malaman ito. Sabi pa dito, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Alam po natin ito na, yung mga bakla at saka tomboy, wala naman talagang salitang bakla at tomboy sa Biblia. Kumbaga, terminology na lang natin yan sa mundong ito. Kumbaga, ang tao na lang ang lumikha ng mga salitang ito. At saka yung mga bakla at tomboy, maliligtas din naman po sila kung sila ay susunod sa tamang proseso ng pagbabago ng Diyos sa kanilang buhay. Kung kaya naman talaga nilang isacrifice ang lahat ng bagay nito kung gugustuhin nilang maligtas. Pero kasamang palad, hindi po lahat ng mga bakla at tumboy ay magpupursigi pong sumunod sa kautusan ng Diyos. Bakit? Nakagapos sa kanila yung mga kasalanan unless na sila mismo, kasi desisyon ng tao ito. Kaya malapit na po ang dumating ang Panginoon dahil ang ginagawa talaga ni Satanas ay baliktarin yung kabutihan, gawin niyang kasamaan sa harap ng tao. Kaya ang babae ginagawang lalaki, ang lalaki naman ginagawang babae. Kaya nga, sabi nila, nakalagay doon, nagsasama yung dalawang lalaki, tapos may mga anak pa daw sila, tapos nagsasama rin yung dalawang babae, tapos may mga anak din sila, kumbaga mga ampon nila. Tawag nila doon ay love. Pero tawag doon ng Diyos, karumal-dumal. Yun ang katotohanan. Kaya nga, sabi doon, masaktan man sila, ito ay talaga salita ng Diyos. Masakit talaga pag tayo ikukurik ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mahirap. At sabi pa dito, kapwa babae nakikipagtalik at nagnanakaw. Yung mga magnanakaw, yung mga scammer, hindi lang naman magnanakaw ng pera o kayamanan, etc. Ang mga magnanakaw, ito yung nagnanakaw ka ng oras sa Diyos. Instead na bibigay mo yung araw ng pagsamba sa Diyos, oras para sa Diyos, o yung mga bagay na dapat naman ibibigay natin sa Diyos, ay hindi mo na ginagawa. Kaya kailangan maging tapat tayo sa Diyos para hindi tayo makapagnakaw. Hindi ito yung mga lang na mga magnanakaw, mga kriminal, at saka yung mangungupit, kasama rin dito. Yun, kaya makita natin na magnanakaw, sakim. Kaya may mga magnanakaw kasi dahil sakim, wala nang ibang iniisip.
naglalasing, andito pa rin yung paglalasing talaga, kasalanan talaga nito. Nanlalait ng kapwa, yung nanlalait ng kapwa, yun alam na nilang makakasakit sila, gagawin pa rin nila dahil masarap nga ito sa ating laman, yung makapanakit ka ng ibang tao. Tuwan-tuwa ito ang ating katawan, pero yung kaluluwa mo hindi tuwan-tuwa. Banda-banda dyan magkukonsensya ka. At sabi pa dito, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yun po mga kasalanan. At ito pa po yung mga last verse na babasahin natin. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 hanggang 5. Babasahin natin. Sabi dito, dapat mong malaman. Ito kasing Timothy, ang sumulat po nito ay si Pablo. Sinulatan niya si Timoteo. Yan, ang sulat niya ito. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Itong time po natin ay ito na po yung time ng kahirapan. At sabi pa dito, ang mga tao ay magiging makasarili. Makasarili. Kahit nga pamilya mo na, pinagdadamutan mo pa. Diba? Tama. Pati pamilya nag-aaway-away dahil sa pagiging makasarili ito. Sabi dito, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi. Sakim sa salapi. Palalo yung mapagmataas, mapagsamantala, lalo-lalo na yung mga may edad na yung mga nanay at tatay nila at yung mayroon silang mamanahin. Mayroon man silang mga kapatid pa, pero ang ginagawa niya ay mayroong mga ganitong sitwasyon na mapagsamantala para mapasa kanya yung mga bagay at kayamanan. Sabi dito, suwail sa magulang. Ayun, kaya marami ditong mga kabataan sa mga huling araw. Kaya wag na kayo magtaka dahil nakasulat na po ito sa Biblia kung bakit ganito yung henerasyon natin ng kabataan. Kaya hindi sila basta-basta na didisiplina ng mga magulang. Sabi dito sila yung suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan. Yung ganun talagang mga kabataan at marami pang tao na sa panahon natin ngayon, maraming, di ba, gusto i-travel, mga kalayawan, yun nga, gusto yung mga activities instead na araw ng pagsamba ay napupunta sila sa mga Sabi pa rin sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sabi pa dito sila ay magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. Yun po yung makikita sa kanila yung maka-Diyos na pamumuhay, ngunit hindi naman ito nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay. Yun, yung pagiging tunay na Kristiyano ay talagang makikita natin dito na marami talagang nagpapanggap na sila ay maka-Diyos. Kaya kailangan po natin na malaman po talaga natin ito. Ito po yung mga dapat nating pagsisihan na mga kasalanan. Kaya sana po may nakuha po kayo dahil napaka-importante po ito sa ating buhay. Dahil po ang katotohanan, sabi niya dito, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, sabi niya dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Ito ay sinulat niya sa mga kapatiran sa Korinto. Pinaalalahanan niya na nakatanggap na kasi ng banal na Espiritu ang mga kapatiran sa Korinto. Kaya hindi nyo ba alam na, sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo walang iba kundi si Jesus Christ po mismo yun na wala na siyang katawan ngayon. Na mananahan siya sa puso ng tao. Kaya nga ang pinaka-templo talaga ng Diyos, hindi yung building o church o simbahan na literal na nakikita natin. Ang pinananahanan talaga ng Diyos yung puso ng tao dahil we are the temple of God. Yun ang katotohanan. Kaya ang purpose po ng pagsisisi ay alisin yung mga masasama sa ating katawan at ibigay natin sa Diyos yung ating katawan, isuko natin
para yung ating sariling kaluluwa hindi na maghirap dahil sa ginagawa nitong laman. Ang gusto ng ating laman ay puro kasalanan. Mas madaling makipagtsismisan at magtatagal ka sa tsismisan kaysa mag-Bible study. Yun ang katotohanan. At sana po may nakuha kayo ngayon at marami pa akong may share sa inyo sa susunod-sunod po dyan. Maraming salamat po. Salamat po rin sa pag-follow. Kung gusto nyo pong makita pa, makapanood pa ng maraming salita ng Diyos, at sana po hindi lang ito mapanood ninyo, kundi may apply po ito ninyo sa inyong buhay. Dahil itong social media ay ginagamit talaga ni Satanas para ipalaganap ang kanyang mga katuruan. Yun. Kaya gagamitin rin po natin ito bilang pag-transfer ng salita ng Diyos, para malaman ng buong mundo yung salita ng Diyos. Maraming salamat po. At God bless po sa atin, mapagpalang araw palagi sa atin.